Hola, for today's video, pang day 21 and 22 na tayo sa ating mini farm. Yung pagpunta ko lang to sa mini farm, ang totoo, simula nung nag-start, mga isang buwan na mahigit, magdadalawang buwan na pala. Start dun sa pagbungkal, medyo matagal-tagal tayo nagbungkal, mga 2 hanggang 2 weeks. At nakapagtanim, eto na siya ngayon. 2 beses na ako nakapag-harvest. Pinakaunang harvest ko yung alokpati. Sa first time ko magtanim-tanim ng mga gulay, magsasucess din pala. Nakakatuwa lang talaga siyang tingnan. Kahit nakakapagod. Ang sarap sa pakiramdam na may natatanim ka at na-harvest mo yung mga tinatanim mo. At namulaklak na yung aming mais na ilang peraso. Ang bilis lang talaga nilang lumaki. Gusto ko silang dalawin araw-araw, kaya lang hindi na kaya ng energy ko minsan. Sobrang init. Yung kangkong talaga hindi nag-success. Sobrang payat. Yung buto ng papaya na tinanim ko, ayan, lumaki na siya. Dumami na. At yung piman natin, may bunga na siya. Mataba yung mga naunang tinanim ko kasi nga maganda din yung nabili namin. Ngayon, alam ko na kung kailan magtatanim. Paghahandaan ko yung next year. Excited na ako sa mga itatanim ko. At yung kamatis namin ay may bunga na siya. Nakapag-harvest na rin kami dyan 1 beses. Yung kamote talaga natutuwa ako. Talagang gumagapang na siya. Dahil ang bilis ng damo tumubo, nagdamo na rin ako. At ang ating saluyot ay pwede nang kainin. At least yung saluyot hindi na tayo bibili next year. Yung mga tomato nga itry ko magtabi ng mga buto. Ilang araw din siyang mainit. Nagtatalo kami ng asawa ko kasi 2 araw mahigit hindi ako nagpunta. Plus nagyasumi na. Mainit hindi siya nadiligan. Galit na galit siya. Kawawa daw yung mga tanim. Pinapatay ko lang daw. Kala talaga niya pag nainitan yung mga tanim na yan, mamamatay na sila. Masyadong OA. Sabi ko sa kanya, paano na lang yung mga ekta-ektarya mga tanim, mga gulay, na pag walang ulan hindi naman yun nadidiligan kasi sobrang lawak. Huwag na daw akong magtanim, maghatake kasi kawawa daw yung mga tanim. Galit na galit, gustong manakit, char. The next day naman nung pagpunta ko, nag-spray lang ako sa mga damo. Nag-spray ako ng pangpatay ng damo. Ang tawag dyan? Roundup pa tawag doon. Walang katao-tao dyan. Hindi ko alam yan. First time ko magganyan. Dahil lang hinayang ako sa araw at tirik na tirik yung araw. Kasi nga maulan ngayon. Mabilis tumubo ang mga damo kaya kailangan na talaga silang patayin. Pati yung paggamit ng spray na yan, hindi ko talaga siya alam. Natagalan ako dyan noon, inabot ako ng 30 minutes mahigit nang hinayang ako sa oras ko. Kasi hindi na ako nakapagdamo sa mini farm. Dahil sobrang lawak niya, inisprihan ko na yan. Meron pa hanggang baba. Ang bilis pala talaga mamatay ng damo. 1 araw lang patay na. Kinabukasan nung sinilip ko, nag-brown na yung mga damo. Mahigpit na bilin sa akin lagi ng asawa ko na wag kang mag-spray malapit sa mga tinatanim mo. Dahil pag natamaan yung mga tanim, ay mapunta daw yung gamot dun sa ugat ng mga tanim baka magka-cancer tayo. Kailan mo natakot dun. Pero ganito pala talaga siya katindi. Kasi dun sa danchi nga ng biyanan ko, hindi sila gumagamit nito. Pinagbabawal sa kanilang gumamit ng ganito. Kailangan lang talaga nila magtanggal lagi ng damo. Ayaw nila pinapapatay ng ganito. Imaginein mo nga naman, talagang napapatay at pinapatay niya yung mga damo hanggang sa kaugat-ugatan. Tapos sobrang bilis. Kaya nakakatakot talaga siya. Sobrang takot ko kahit nakatebukuro ako. Kahit gusto kong uminom ng tubig, hindi ko magawa. Pero naghugas na ako ng kamay. Kaya lang syempre iniisip ko, na-sprayan yung mga damit ko, yung sapatos, yung pantalon ko, natalsikan. Kaya naggaman ako hanggang makarating ng bahay. Kasi baka mamaya mauna pa akong mamatay dun sa mga damong inisprayan ko. Charot. At kahit late na ako, bago ako umuwi, sumilip muna talaga ako sa aming mini farm. Chinek ko muna yung mga tanim namin at nagdilig muna ako. Pero yung mga horinso talaga na yan, namatay talaga siya. Dapat pala nilagay ko siya sa may lilim. At sinilip ko yung area na dinamuhan ko kahapon. At yung mga seedlings na tinanim kong pechay, carrots, tsaka yung edamame. Yung mga tinanggalan ko ng dahon na kahoy, ayan, tumubo na naman siya. Nagkadahon na naman siya, kailangan ko na naman tanggalin yung dun sa dulo, sa kabila. Tapos tumubo na naman yung mga damo sa tinadaanan ko. Kailangan talaga ng effort at time para sa ganito. Kasi kailangan mo lagi tanggalan ng damo. Wala pang 2 weeks ako nagtanggal ng mga damo dyan sa taas. Natanggalan ko rin ng mga ugat yung mga damo na yan, pero tumubo pa rin talaga siya. Ang bilis. At dahil di pa ako nakakapunta ng Daiso, na dapat sana bibili ako ng gagapangan ng mga curry. Hirap na yung mga curry, wala silang gagapangan.
Kailangan na talagang aksyonan, charis. At yun lang for today's video. Okay, bye!